Sa Malabon City, alitan ng dalawang matador ang nauwi sa saksakan. Samantala, isang security guard naman sa Dasmariñas, Cavite, kinuyog ng 5 lalaki. Mga alitan na nauwi sa sakitan, huli sa akto. Sa kuha ng CCTV camera, isang binata sa Barangay Rosario, Pasig City ang nilapitan ng 2 pang lalaki. Sinapak, sinuntok pa ng paulit-ulit. Pinagtulungan at ginulpi ng walang laban. At saka iniwan na parang walang nangyari. Hindi ito pinalagpas ni Ana, ina ng biktima. Sobrang galit na galit ako na siguro sa sobrang galit, kasi awang-awakot sa anak ko eh. Siguro kung nasa harapan ko lang yung 2 bata, baka na anong nagawa ko sa sobrang galit. Hindi kasi ito ang unang beses na sinaktan ng anak. Kung tutuusin, dati raw silang magkakaibigan pero ang anak niya, biktima umano ng bullying. Kasi ang sakit sa dibdib bilang nanay. So sabi ko sa kanila, kailangan nilang panagutan yun. Hindi pwedeng sorry lang. Hindi ako papayag na sorry lang. Kailangan may mangyari para hindi sila pamarisan. Na-trauma ang anak ni Ana kaya nagsampa sila ng kasong physical injuries laban sa mga lalaking nanakit sa kanya. Noong una'y maganda rin ang sama ng 2 taga-katay ng manok sa isang palengke sa Malabon City. Hanggang sa pasado alas 2 sa madaling araw nitong Mayo, pinag-uundayan ng saksak si Ricardo Balsaban. Sinubukan niyang umiwas. Pero sa tindi ng tama ng saksak, dapat ay pa rin siya ng suspect. Nakita ko yung kutsilyo sa pwesto namin. Kinuha ko yung kutsilyo, pinuntahan ko siya. Ngayon pala gusto mo, tapusin na natin to. Tinira ko, sinaksak ko. Nagkalamat ang kanilang samahan dahil sa mga maling akala at di umano'y pambubuli sa kanya ni Ricardo. Hindi ko talaga intindi. Parang sobrang galit na, nagdilim na yung isipan ko nung araw na yun, nung gabi na yun. Sobrang akong pagsisisi. Ba't nagawa ko, hindi ko napigil yung sarili ko. Sa investigasyon ng PNP Malabon, nagkaroon ng pagtatalo at ng 2 pero hindi matukoy ang dahilan ng away. Dahil namatay ang biktima, kinasuhan ng murder ng suspect. Sa batas, pwedeng makulong ng mula 20 hanggang 40 taon ang mapapatunayang nagkasala. Kalukuyan po ang status po nung kaso na hawak namin. Yung suspect po, nakakulong po dito ngayon sa Malabon City Police Station sa detention facility namin. Nag-aantay na lang po ng commitment order para malipat po yung suspect sa Malabon City Jail. Pagkikimkim ng galit ang punot dulo kung bakit nauwi sa dahas ang simpleng alitan. The better way to handle them is again, talk it out. Kasi sa mga Pilipino, hindi naman tayo confrontational, no? Hanggat maaari, pagka nasaktan ka ng loob or na-offend ka dun sa kaibigan mo, parang itatry mong unawain. Pag napuno na, dun talaga sa sabog. Pero kapag nauwi na sa sakitan ng isang alitan, hindi rin ligtas na umawat, lalo na kung may arma sa magkaaway. Sa bystander, better to call the police or yung nearest barangay to notify kung may ganitong mga problems na physical na. Kasi kung tayo papasok pa dun sa senaryo, baka nga ikaw pa yung mapaglingilan. Nagsimula rin sa simpleng alitan ang naging sakitan sa Bacoor, Cavite nitong Abril. Sa kuha ng CCTV camera na nag-viral sa social media, bakit ang pag-ipag-usap ng isang grupo sa security guard ng isang subdivision nang biglang ang gwardiya hindi na nakuha pag lumaban ng kuyugin ng grupo. Ayon sa investigasyon ng PNP Bacoor, ang ugat ng problema ay ang paniningil ng 10 piso ng gwardiya dahil walang sticker ng Homeowners Association ng sasakyan ng grupo na papasok sa subdivision. So dahil sa walang sticker yung kanyang sakyan, sinitan ng gwardiya para hindi siya basta makapasok ng subdivision. Pero minasama yun ng driver kasi residente siya doon. Pero hindi lang daw pananakit ang ginawa ng grupo sa gwardiya. Ayon naman sa grupo, binastos sila ng gwardiya. Sabi nung guard sa akin, sige na, subabay ka na dun sa kuya mo.
tatama ko pa yan sa susumuyang boom. Eh di syempre, nagalit yung kuya ko. Tinampal niya pero hindi niya sinuntok, tinampal niya. Kung makikita mo dun sa video, umangat ang kamay, ibig sabihin may ipinampalo siya yung metal stick niya. Syempre, adrenaline rush, mga kapatid ako, tutulong ako. Hinampas yung kapatid ko alangan hindi ko tulungan. Kinasuhan ng attempted homicide, robbery, at attempted murder ang grupo. Tumagi naman magbigay ng panayam ang pamunuan ng subdivision. Acting out, ito raw ang psychological behavior ng grupong nanakit sa gwardya. Ang acting out kasi very childlike behavior. Ginagamit namin yun as a defense mechanism. If you're frustrated or hindi mo nakuha yung goals mo, nilalabas mo yung emotion mo either in forms of violence, nananakit ka, sumisigaw ka. Sa mga pagkatong nagiging mainit na makipagtalo sa kausap, mas maiging lumayo na muna para magpalamig. Kung mas mag-aggravate yung exchange of conversation, maraming hurtful na salita na pinag-uusapan, di ba? Nakaka-trigger siya ng galit. Mga igan, ang anumang alitan ay pwedeng daanin sa may nauusapan para hindi na lumala ang problema at hindi na humantong sa kapahamakan o sa ilang pagkakataon, kamatayan.